So yun po guys, ayan, magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po ito sa naging live ni Chris na, I believe that was 3 days ago na live po niya. Kung saan nga po, isabi nga po niya na sana daw po paabutin natin siya sa 100k na subscribers nga po sa birthday po niya. Or alam ko po na yun po din po yung wish po ng mas nakakarami po, na sana bago mag-birthday si Chris na is makaabot na nga po siya sa 100k na subscribers. Kasi kung mangyari po iyon, is isa po yun sa napakalaking regalo po para sa ika-22nd birthday ni Chris na. So maliban nga po sa kanyang farmhouse na alam kong matatapos na siguro by birthday po niya, or siguro kung hindi man, at least makita na po natin yung pagkabuo po ng kanyang farmhouse. At maliban nga po sa farmhouse, ito nga po itong 100k subscribers po niya, kung sakali man na maabot nga po niya ito sa birthday po niya. So isa itong napakalaking regalo po para sa kanya. At tayong mga viewers, alam kong sobra tayong matutuwa kapag nangyari po ito kay Chris na, kasi para sa mga YouTubers po, kasi para sa mga vloggers, is isa ito sa napakalaking milestone po bilang isang vlogger. I believe kapag meron ka ng 100k na subscribers is magkakaroon ka na ng silver play button. So nakaka-excite po na magkaroon si Chris na ng ganoon. Kaya sana is patuloy po natin siyang suportahan, patuloy po natin i-share ang kanyang mga videos, at huwag po i-skip ang mga ads po para makatulong din po tayo sa kanya. So isa lamang ito sa hiling or sa wish ni Chris na para sa kanyang ika-22nd po na birthday. At kapag mangyari nga daw po iyon na umabot po sa 100k ang kanyang subscribers, ay talagang magse-celebrate daw po siya at maghahanda daw po siya ng bullfrog or mga palaka daw po. So bago natin pag-usapan yung palaka po na iyan, ay gusto ko lang pong sabihin na possible naman po na maabot po yung 100k na subscribers ni Chris na bago siya mag-birthday, or siguro sa birthday po niya. Basta tuloy-tuloy po yung suporta po natin sa kanya. Ngayon po, yung kanyang subscribers po, added subscribers I mean, is nagre-range po siya from 4k to 5k sa isang buwan. So yung 4k to 5k po, yun po yung subscribers na madalas nadadagdag po sa kanya in 1 month. So halimbawa ngayon po, July 12, so nasa 84.5 na po yata yung kanyang subscribers. So by the end of July, so possible na mag-ano po siguro ito, pagpalagay natin 86 or 87. Then sa August, so mga nasa 91, 92 siguro, 90k sa birthday po niya. So kung ganoon po karami yung laging papasok po sa kanya, so hindi pa rin siya akma or exact na makapagbigay ng 100k subscribers kay Chris na sa birthday po niya. Pero kung yung gagawin po natin is i-share po natin ang kanyang mga videos, mag-invite po tayo na mag-invite ng mga mag-subscribe po sa kanya, ay possible po na aabot nga po sa 100k ang kanyang subscribers po. Kaya sana is patuloy po tayong sumuporta po sa kanya, i-share ang mga videos nga po niya para makatulong din po tayo para matagdagan po ang kanyang subscribers. At yun, sasabi nga po niya na maghahanda daw po siya ng palaka. So yun po, naging topic po ni Chris na po yun doon sa live po niya, yung about nga po sa palaka na kinakain nga po. Actually yung palaka kasi guys, may iba't ibang klase ng palaka kasi. May iba na hindi nakakain, may iba po na nakakain. And mostly sa mga palakang bukid, yung mga bullfrog, yung mga yung medyo maitim po yung balat po niya na medyo makinis, yun po yung mga madalas nakakain po ng palaka. Pero yung parang kamprag na sinasabi ni Chris na yung makulubot yung balat, na parang green na magaspang, matigas, yun po yung hindi nakakain, nakakahilo daw po yun. So sa mga katulad po namin na mga mahihirap guys, normal po sa amin na kinakain po yung ganoong klase ng ano tawag dyan, insekta ba yun or hayop, yung palaka po. Kasi ewan ko, basta lumalabas kasi yung mga ganoon kapag taglamig, kapag maulan. Yan, ang dami po nun sa sa sakahan or sa mga bukirin or sa mga madamo or maputik na mga lugar. Ang dami pong ganoon guys, at masarap po talaga yun guys, mas masarap pa sa manok. Alam kong merong or marami dito ang hindi kumakain ng ganoon, pero yun, ipapasensya nyo na po ang naging topic ni Chris na, kasi para sa aming mga mahihirap is isa po yun sa pinakamasarap po na potahe naming mga mahihirap. At alam ko naman na kung mangyari po na umabot sa 100k ang subscribers ni Chris na, ay alam kong marami pong magbubunyi at magpapacelebrate po para sa kanya. So siguro hindi na palaka yung magiging
handa po niya kung sakali man. At kung sakali man din na magsabay-sabay nga po na makaabot siya ng 100k subscribers, tapos matapos na din po yung kanyang farmhouse, then birthday pa niya. So di ba grabe no, tatlong celebration, 100k subscriber celebration, blessing ng kanyang farmhouse, tapos birthday niya. So nakaka-excite po guys. So sana magsabay-sabay nga po yun guys para mas lalong magiging masaya si Krishna, at deserve po niya ang lahat ng mga blessings po na ito dahil po sa kanyang kumbaga pagmamahal po sa kapwa, pagmamahal sa pamilya, pagtulong sa pamilya po. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Bernardita F. Papa: Congrats Krishna, sana sa awa ng Panginoon before mag-birthday mag 100k subscribers na. Sipag lang, wag makalimot ni Lord magdasal. Ingat sa health, God bless. Yun po yung wish po talaga ng mas nakakarami, na sana bago mag-birthday is 100k na nga po ang subscribers ni Krishna. So kaabang-abang po yun, at sana is mangyari nga po yun. At yun po, laging magdasal lamang si Krishna, at importante po na ingatan palagi ang kanyang kalusugan, kasi yun po yung pinaka-importante sa ating lahat dito sa mundo, yung laging malusog po ang ating katawan, kasi hindi tayo makakagawa ng mga bagay na gusto nating gawin kung masama naman yung pakiramdam natin, hindi po ba? From Adelpha Sebios: Congrats Inday Krishna, dumami na ang subscribers mo. Keep going and more uploads. Ang Pink Canon, I love you. And dumadami na po talaga ang kanyang subscribers guys. Sabi dati ng mga bashers na ayun, tumatawa sila kasi nga po nababawasan yung subscribers ni Krishna, pero hindi nila alam na mas marami yung mas nag-subscribe kay Krishna, mas nadagdagan po ang subscribers po niya, di ba? Umabot na nga po sa 84.5k eh. Luisa Abuel: Yes, bago siya mag-birthday ay magiging 100k subscribers na yan siya. Congratulations baby love Krishna, God bless you always. And i-claim na po natin na sana is mangyari nga po iyon. Pero kung hindi man, okay lang din naman po iyon. Pero sa tansya ko talaga possible na by the end of September or October, possible po na mag 100k subscribers na po siya. Pero mas maganda dapat kung sa August pa lang or sa birthday po niya is 100k subscribers na, para magiging masaya nga po ang celebration po niya ng kanyang birthday. Lawrence Dicano: Good morning Krishna, ganda. Ingat ka palagi Krishna. Salamat sa Diyos Krishna, laban lang dito kami para sa iyo Krishna. Mahal ka namin. Yan, laban lang talaga always si Krishna. Sabi nga po niya na mas lalo siyang lalaban ngayon dahil nga po sa mga pangarap po niya. Kumbaga bawal siyang sumuko, mas lalo siyang magsisipag para sa pangarap po niya, especially for her family. Nanay Tess: Hello nak, ingat ka lagi, huwag pabayaan sarili mo nak, magkita lang kita, nag-live, pasaya na maghapon ko. Dito lang naman ako sa bahay, nag-alaga ng aking 3 apo, puro babae. 73 na ako, nak, ikaw lang ang nakakapagpasaya sa akin. Kung tumatawa ka, tawa na din ako. Kung umiyak ka, iyak din ako. Gayan kita kamahal nak, kaya alagaan mo sarili mo, huwag mong papagutom, God bless nak. So nabasa ko na pala ito dati, pero yun nga, mostly sa mga subscribers or sa mga followers ni Krishna is kung ano po yung mood ni Krishna, like yung malungkot siya is malungkot po din po tayo, kung masaya po siya is masaya rin po tayo. So ganun po natin sinusuportahan si Krishna, pati mood po niya is ginagaya na po natin. Elna Monato: Marami yan dito sa amin, Surigao, na sa kabundukan, yung nasa malamig na lugar, malalaki, nakakatakot tingnan, masarap parang manok, marami dyan sa Davao de Oro, lalabas yan gubat o bundok pag taglamig. Opo, ganun po yun kapag taglamig, especially sa mga maputik na lugar, sa mga sakahan, damuhan, ang dami po mga ganoon po na mga palakang bukid, nakakain po yun eh. Domingo Labutap: Langga, masarap yung palaka, mas masarap pa chicken nuggets dito sa Leyte sa may Palayan. Palagi ako nanunulo pag waray kami sura. Yan, ano yun? Palagi kami nanunulo pag waray kami sura. Hindi ako tawag yan waray, pero ibig sabihin yata nito is kapag wala daw lagi daw po silang nanunulo or parang something like nangunguha ng palaka, parang ganoon ba, kapag wala daw po silang ulam, pag waray kami sura, so pag wala kaming ulam. So di ko alam kung tama po yung sinasabi ko, pero parang ganoon na nga po. Maria Teresa Apolinar: Happy to hear that Krishna magpapatayo mo na farmhouse, patuloy lang sa pag-upload dyan, nakasalalay ang kikitain mo, kaya sipagan mo lang, kaya mo yan, lagi lang mag-iingat, God bless you po. Nakakatuwa si Krishna kasi talagang kumbaga sinisikap po niya ngayon na makapag-upload araw-araw, or kung wala man po siyang upload, nag-live po siya. So pansin po natin, di ba, since nag-start siyang magpa-farmhouse ay talagang araw-araw na po siyang may update. So nakakatuwa lang yun kasi makakatulong po yun para sa
kanya, especially sa mga gastusin po sa mga ipinapagawa po niya sa kanyang farm. At mula kay Crimson Name or Crimsonami, huwag kang mag-alala kasi matapos na yan hanggang nanonood pa sa mga vlog mo, huwag mahiya mag-vlog ka, para ng mukha na yan pag nasa SOCMED ka. Bakit mahiya ka? Wala naman kang ginawang masama. Sanayin mo ang sarili mo, alisin mo ang hiya-hiya mo dyan. May mga tao po kasi talaga na kapag may maraming tao sa paligid is nahihiya po talaga mag-vlog. Like sa akin, introvert kasi ako ng tao, so hindi ako sanay na maraming tao sa paligid ko. Hindi ako sanay na nagsasalita kapag maraming tao. Kapag ako lang mag-isa like ganito, so ang ingay ko, pero kapag maraming tao sa paligid, sobrang tahimik ko. So may mga ganun pong tao, kaya intindihin din po natin si Chris na. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.